Hello po, sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano maghanap ng mutya ng munggo. Ano po? Kasi alam naman natin na ang munggo ay matigas na masyado. So, ganito lang po yun, napakasimple. At pagkatapos ko po nitong ilagay ang munggo, explain ko po sa inyo kung ano ang bertud ng munggo. Ano po? So, meron pong nagkailang klase na munggo at ang sa akin po ay gagawin ko po, ang gagamitin ko po ay itong green natin na munggo. Ano po? So, ayan, po ako ng tubig, painit ng tubig na tapos so ito po ilalagay ko. So, makikita po natin na ang munggo ay nasa tubig na po. Ayan. Ayan na po, Ayan na. Saglit lang po pala, kasi yung, ginawa ko kanina, na, po. Ayan. Yung kandila, naubos na, pero yung, papel, hindi pa po na tatagos. So, hintayin ko po na matagos yung papel bago ko itatapon yung kandila. So, balik po tayo dito sa munggo. So, ayan po. Gusto kong ayan. Kaunti pa. Ayan po. Nasa height. So, lagay ko lang siya sa medium heat lang po. Lagay ko lang siya sa medium heat. Okay. Kasi baka mamaya matutong naman. So, ngayon po, anuhin natin So, syempre wala na po siyang lilitaw kasi mainit na yung tubig. At isa pa po, pag lumitaw ang munggo, alam naman natin na paso yun kasi ang mutya po nasa ilalim. So, hindi po ito kasi hilaw pa ito. Hilaw pa siya. So, ang gagawin niyo po, kapag luto na siya, bago pa man ninyo kainin, bago pa ninyo, so, paanohin pong ninyong masyado, yung lambot na masyado, So, gagawin niyo po, ninyong ganyan. Pipiliin po ninyo, pag malambot na po ito na naging naging almost sabaw na po yung malambot na po masyado. Tulad ng ginagawa natin na pagluluto ng ginisang munggo po. So ganyan po anuhin niyo. Kasi yung mga luto na po na yon, malambot na. Pero pag nagganon po kayo sa sa ilalim na may maramdaman kayong matigas na hindi nagbago po, yun po ay ang mutya niya. Yan ay parang na po siya, matigas na kapag kinagat mo po siya, mabibiak din po, pero posibleng masira ang ninyo, ang ngipin ninyo. Kaya wag po kayong kakagat ng matigas ng So kawawa naman yung ipin ninyo pag nabiyak. So, ayan po, ganyan lamang kasimple kung paano maghanap ng mutya ng munggo. Again, saan po ito ginagamit? Kasi po, kung hahanap po tayo ng munggo, ng mutya ng munggo, sa ganitong pamamaraan lamang makahahanap natin, unless na yun ay, syempre, matagal ng ilang taon nang nasa container na talagang hindi naman nasira. So, posibleng pwede natin gamitin yun kasi years na rin pong nakaraan. Pero, kapag ganitong pong presko, gagamitin na ganito. So, ang munggo po, maganda po ito, mainam itong gamitin sa pagpalapit ng sweater. Syempre po, ayan, mahilig ako sa pagpalapit ng pera. Kaya laging ko po yung mga palapit ng pera. So, another po na gagamitin mo, kung ikaw po ay mag-uumpisang maggamot or yan ang plano mo,
ilagay mo po siya sa papel na itim, hindi po sa pula, sa itim. Ngayon po, kung makakuha ka po ng isa, makakuha ka ng dalawa, ilagay mo po siya, magkasama po silang dalawa, or magkasama-sama sila. Pero, most of the time po, bibihira po ang matigas na mahahanap mo, na ganyan pagluto na ang munggo. Kaya ako po, naghahanap ako ng naluluto ako. So, this year po wala pa akong nahahanap. So, I'm hoping na before end of this year po, bago magkamahalan, makakuha na rin po ako para mailagay ko na siya sa aking mga collection na para sa pagbaon ko sa Holy Week. So, ang another pong nito yung nga po sa pera, sa pag ginamit mo po ito sa pag-attract sa pera, balutin mo po ng puti. Hindi po green, kundi puti. Kasi kapag green po, alam ng lahat na yun ay panghatak ng pera. Pero kapag puti po, makita man ng iba, hindi mainit sa mata. Kaya, ang po, lagi mong iisipin kung gagawa ka ng mga lucky charm, hindi mainit sa mata ng tao. Kasi ako po, pag nakakita ako ng lucky charm, interesado po ako, ano kaya ang nasa loob niyan. So, yung curious ka na, po. So, ganun po yun. Kapag, gagamitin mo po ito sa paggagamot, ayan, kumukulo na po. Ang po nito, ang matatalo po nito, halimbawa, kung yung tao, ang gamit niya po ay apoy, apoy na pangontra, syempre talo kasi ito ay wala itong apoy, init lamang. Pero pag inano mo po ito, pag marunong kang maggamit kung talaga papaano ito gagamitin sa gamit sa pangontra, sa paggagamot, ang munggo po, ang munggo ay tatalunin ang ng apoy kasi ito ay tubig. Ang tubig po ay talo ng tubig ang apoy. So, basta alam mo lamang po kung paano ito gagamitin. In time po, kung talagang ka na yung maano ka na po talaga na interesado ka na, malalaman mo rin po. Kung hindi naman po, tanong-tanong ka po sa manggagamot, pero wag mo pong ipapakita. Wag niyo pong ipapakita ang inyong mutya kung yan ay para sa inyong ginagamit talaga ninyo. Kasi meron po na magagaling na antingero or antingera na tingin lamang po nila, alam na nila, kukunin nila ang power noon. O kaya, minsan po sinasabi, na dinidistrang ka ang power. Ang ko lamang po, karamihan po, hindi dinidistrang ka ang ninyo, ang orasyon ninyo, or ang kinukuha po yan. Kasi, yan pong mga na yan, malalakas po yan. Kaya malalakas yan kasi nagkukolekta sila. So, bakit nila sisirain yung dasal mo kung kung ang lahat pong dasal kailangan. Ang lahat pong dasal kailangan. Kaya hindi po ang iba po nangunguha. Yung marunong pong magkuha, kinukuha yan, hindi po yan dinidistrang ka. Kinukuha yan, kaya nawawala ng bisa. Pero po yung iba, hindi naman talaga yung kinukuha. So, posible po dinidistrang ka, pero para sa akin po, bakit ko sisirain yung orasyon nung isang tao kung magaling, bakit hindi ko na lang kunin at ilagay ko sa aking collection, di ba po? Pinaghirapan po yun ng tao na yun lahat ng energy niya na andon. So bakit ko sisirain yun?
kukolektahin ko na lang po yun. So, always remember po na mayroong mga kolektor. Meron pong mga kolektor, So, iwas po kayo napakita ng talagang ginagamit ninyo. So, anyway po, ito maganda na po ang niya, ang pagbula niya. So, hintayin ko na lamang po na maluto. Tapos, titingnan ko kung meron pong mutya. Shout out po sa mga bago kong subscriber. Hello po, hello. Salamat po. At sa mga dati na, at salamat po sa subaybay ninyo, at sana po marami akong maitulong or bigay na informasyon. At dito po sa larangan ng spiritual, dapat po tayo ay nagmamahalan, hindi nagkakainitan. So mahuyo po dapat ang loob natin. God bless us all po. Bye for now.